Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nakatulog na si Cassandra sa kama nang lumabas si Rafael sa banyo. Marahil ay napagod ito. Sa taas niyang halos 6-footer at sa sinasabi nitong halimaw niya sa katawan, tiyak na naubos ang enerhiya nito. Cassandra stand 5'4" or 5'5", pero dahil balingkinitan ang katawan nito, ay hindi pa rin ito mapapantayan ang lakas niya. Umupo siya sa kama at pinagmasdan mismo ang maamong mukha nito. Ni sa panaginip ay hindi niya akalain na magagawa niyang magmahal ulit, bukod pa kay Almira. Kung tutuusin ay masigit pa yata sa pagmamahal na nararamdaman niya sa dating kasintahan. Hindi niya maalala noon na nakakaramdam siya ng kapanatagan sa simpleng hawak lang ng kamay sa kasintahan. Ni hindi niya malingon ang matagal na pinagsamahan nila ni Almira. Parang kay Laguna ng balintataw niya. Bahagya namang napaungol si Cassandra nang maramdaman ang paglandas ng kamay niya sa buhok nito. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan niya. "Anong nararamdaman mo?" "Exhausted." Ngumiti naman ito kaya't hindi siya nag-alala. Hinalikan niya ito sa noo. "Matulog ka na. Manunood lang muna ako ng palabas dito sa TV habang nagpapaantok." Iniyakap naman ni Cassandra ang kamay sa hita niya. Saka pumikit ulit ito. Sa halip na buksan ang TV ay humiga na lang siya para tabihan ang asawa. Naalala niya noong una niya itong nakita sa gitna ng daan, sa may bukana ng hasyenda. Malapit na magdilim iyon, at kahit may pag-alala sa mukha nito, dahil estranghero ito sa lugar, kinakitaan niya ito ng tapang. Mula noon ay hindi na maalis sa isip niya ang mukha nito. At ng araw din na iyon, nalaman niyang babae ito ni Albert. Doon na nagulo ang mundo niya dahil wala siyang balak maugnay sa sinumang babae na may kaugnayan din sa kapatid niya. Tama na ang sakit na dulot ni Almira sa buhay niya. Sakit na hindi niya akalaing si Cassandra ang gagamot. Na ito pala ang magbabalik ng sigla sa puso niya. Na ito ang magbibigay ng katuparan sa mga pangarap niya na magkaroon ng tahimik na buhay sa piling ng babaeng mahal niya. "I love you, Mrs. Rafael Sullivan." Halos mapuno ang puso niya sa saya. "I promise to love and cherish you for the rest of my life." Hindi man siya narinig nito dahil mahimbing na ang tulog ng asawa. Bukas ng umaga ipaparamdam niya kung gaano niya ito kamahal. Hindi siya magaling sa pagpapakita niyon. Madalas ay nauunahan siya ng kaba at insekuridad. Dahil isa lang naman siyang bastardo na tinulungan ni Carlos noon. Bumaba siya sa komedor para kumuha ng maiinom. Nang maisipan niyang kumustahin ang kalagayan ng papa niya. Dahil nasa komedor na din naman inutusan niyang magbantay sa ama. Pabukas na sana siya sa pintuan na maulinigan na may kausap ito. "Paano niya nagawa ito? This is insane, Papa." "I know. Pero ikaw, ano ba ang plano mo? Palayain si Almira? She's been a part of our family. Nakakahiya kay Freddy kung ni isa sa inyo walang makakatuluyan ang anak niya." Gusto niyang pumasok sa silid dahil nag-aalala siya sa kalagayan ni Carlos. Ni hindi pa ito nakakaisang araw sa mansyon. Nakikipagtalo na naman ito kay Albert. Pero tila napako naman ang kamay niya sa seradora ng pintuan. Tumaas ang kuryosidad niya kung ano ang pinagtatalunan ng dalawa. "Di bumalik siya kay Rafael, wala na akong pakialam. Kaysa habang buhay kong ipilit ang sarili ko sa babaeng hindi ako kayang mahalin, na kahit kailan pa pa. Tutal, nagmakaawa naman siya dati kay Almira. Haya na, malaya na sila. What about you? Kung kani-kaninong babae ka na naman makikipagrelasyon? Hindi ko pinalago ang hasyenda na ito para sa kung sino-sinong babae lang. Anong magagawa ko kung hindi ko kapalaran ang magkaroon ng maayos na pamilya? I'm tired, Papa. I always be a loser.
At si Rafael, siya ang anak na pinapangarap mo, Papa. Hindi totoo yan. You are my own flesh and blood. Gusto kong mamalagi ka dito sa asyenda dahil matanda na ako. Kailan mo ba pagbibigyan ang matanda ito na gusto na pang makasama ang kaisa-isang anak niya na natitira sa buhay niya? Ha, Albert? Lalo ko lang nararamdaman na wala akong kwentang anak, Papa. Isa pa, kapag umandar na ang annulment case namin ni Almira, siguradong kay Rafael na iikot ang mundo niya. Din si Diyos, Cassandra, ayaw mo na ba sa kanya? Sandaling katahimikan ang namayani sa kanila. Kahit siya ay hindi humihinga dahil gusto niyang marinig lahat. Bakit nadami si Cassandra sa usapan? She will be a good wife for you. Dati naman kayo magkasintahan, hindi ba? Nagre-revolusyon naman ang dibdib niya dahil gusto niyang salungatin lahat ng suhestyon ni Carlos. Not this time. Hindi na siya magpaparaya kay Albert. Asawa na niya si Cassandra at ipaglalaban niya yun hanggang kamatayan. Tulad ni Almira, nahuhumaling na rin si Cassandra kay Rafael, Papa. Mababaw lang ang damdamin na yun, Albert. You can still win her back since you two have the past. Hindi na natin matitibag ang pagmamahalan ni Rafael at Almira. Kakausapin ko bukas si Cassandra. Pero siguraduhin mo lang na hindi na ito mauuwi sa hiwalayan. Ako na nakikiusap sa'yo. Kailangan mong bumuo ng pamilya. Maibabalik mo sa akin si Cassandra, Papa? Tila kinumpirma nito ulit ang seryoso ang kanyang ama. Only if you promise that you will stop seeing other women. Cassandra is a fine woman. Be a better man for her. Kahit nasa hukay na ako, ay babangon pa rin ako kapag nalaman kong sinaktan mo ang damdamin niya. Pangako, Papa, aayusin ko na ang buhay ko. Hindi na ako aalis dito kung yun ang gusto nyo. Umalis siya sa kinatatayuan dahil puno ng galit ang dibdib niya. Noon pa man ay lagi niya nang pinapaboran si Albert. Palagi siya nagpaparaya rito. At nasanay din ang papa nila na sumusunod lang siya sa gusto nito. Alang-alang kay Albert. Hindi niya namalay na tumutulo na pala ang luha niya sa sakit na kanyang nararamdaman. Kumuha siya ng alak sa stante at tuloy-tuloy na ininom. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, sa lahat ng pagpaparaya na ginawa niya kay Albert, ngayon lang niya naramdaman ang galit niya kay Carlos. Mali pala ang pagkakakilala niya sa ama-amahan. Ginamit lang siya nito para may mag-alaga sa asyenda nito. Sa huli ay si Albert lang ang iniisip nito. Pinalago niya ang asyenda para may anihin si Albert sa takdang panahon. Bakit hindi ka pa natutulog? Yumakap si Cassandra mula sa likuran niya habang nagsisinyemento siya sa balkonahe. Gusto niyang itapon lahat ng gamit sa silid niya kanina. Kung hindi lang sana baka magising si Cassandra. Hindi pa rin niya akalain na maririnig niya kay Carlos na pumapayag itong magkabalikan sila ni Almira dahil ibibigay nito si Cassandra sa tunay nitong anak. Hindi lang ako makatulog. Bakit bumangon ka pa? Hindi ko rin alam kung bakit ako biglang nagising. Maaga ka pa bukas, hindi ba? Matulog na tayo. Niyakap muna niya sandali si Cassandra habang nakatingin sa kalangitan. Para bang naroon lahat ang sagot sa problema niya. Hindi mo ba namimiss ang Maynila, mahal? Ang mama mo? Siyempre namimiss ko. Pero hindi kita iiwan dito. Baka mamaya akitin ka lang ni Almira, no? Bahagya lang siyang ngumiti dahil hindi niya magawang tumawa sa biro ni Cassandra. Nasa dibdib pa rin niya ang galit kay Carlos at Albert. Ikaw na ang may-ari ng puso ko, mahal. Ikaw na rin ang hinahanap ng mata ko. Gusto niyang umiyak sa mga bisig ng asawa. Pero magtataka ito kung bakit. Gayunman hindi niya na itago ang nangingilid ng mga luha niya. Para saan ang mga luhang yan, Rafael? Nakatingala ito at nakakunot ang noo. Nasa mukha ni Cassandra ang pag-alala sa kanya. Masaya lang ako na dumating ka sa buhay ko. Akala ko habang buhay na akong magkukulong sa sakit na dulot ni Albert at Almira. Inilapat niya ang mga labis sa noo ng asawa sa kapumikit. Hindi maaaring makita ni Cassandra ang pag-iyak niya. Masaya rin naman ako na pinili ako ng papa mo para maging asawa mo, Rafael. Ni hindi ko inaasahan na darating ang araw na gugustuhin mo na ako makasama sa iisang silid. Habang buhay, Cassandra.
Ikaw na ang gusto kong makasama sa silid ko habang buhay. Isiniksik naman ni Cassandra ang ulo sa dibdib niya habang siya ay nakatanaw sa kadiliman ng gabi. Bukas ay aasikasuhin niya ang pera sa bangko kung sakaling kailangan nilang umalis ni Cassandra sa La Union. Hanggang sa pagtulog niya ay yakap niya na mahigpit ang asawa na para bang anumang oras ay kukunin ito sa kanya. Kung anong oras siya nakatulog ay hindi niya alam. Halik ni Cassandra ang nagpagising sa kanya sa madaling araw. Alam kasi nito na alas 5 pa lang ay naghahanda na siya para pangpunta sa bukid. Umupo siya sa kama at sumandal sa headboard. "Come here. May problema ba?" Tunong naman ni Cassandra. Ikinulong niya ito sa mga bisig niya. "Hayaan mo na ang mga trabahador sa bukid. Honeymoon pa rin naman natin ngayon, hindi ba?" Pagsisinungaling niya rito. "I want to spend the whole day with you, my wife." Gusto ko yan. Pero baka kailangan ka ni Papa sa bukid." Hinaplos nito ang mukha niya na gusto naman niyang umiyak. Masakit para sa kanya na para lang siyang ginamit ni Carlos para magkaroon si Albert ng magandang buhay. "Dito ka lang. Dito lang tayo." Hindi naman na nagtanong ulit si Cassandra na bumalik sa pagtulog dahil madilim pa ang paligid. Nakayakap lang siya dito habang gumagawa ng plano sa isip kung paano sila magsasama ni Cassandra na malayo sa mag-ama. Maaga pa rin gumising si Rafael kinabukasan sa kabila ng pangako niya sa sarili na hindi siya pupunta sa bukid para magtrabaho. Nasanay na ang katawan niya na gising siya ng alas 5 ng umaga. Isang halik sa noong ibinigay niya kay Cassandra bago siya bumaba. Mamaya ay pupunta siya sa bayan para asikasuhin ang naipon niya sa bangko sa ilang taon niyang pagtatrabaho sa bukid. Mas mabuti nang iwan niya na lamang kay Albert ang lahat ng ari-arian. Kahit isa pa siyang Sullivan, kung ituring nito, mas mahalaga sa kanya si Cassandra. Madilim pa ang paligid, abala ang mga katulong sa kusina para maghanda ng almusal. Sa halip na puntahan niya ang ama sa silid nito para kumustahin, ay sa veranda siya tumuloy dala ang kape na tinimpla niya. Mahimbing pa ang tulog ni Cassandra at wala siyang balak na gisingin ito para lang magtimpla ng kape niya. Nagulat siya na makita niyang nasa veranda naman si Almira. Pero sa halip na kape ang hawak nito, ay sigarilyo na pinaglalaruan ng usok sa ere. Bihira ito manigarilyo noon dahil ipinagbabawal niya. Hindi niya alam kung bakit bumalik ito sa dating gawin na maghiwalay sila. May buti din ng alak sa tabi nito na wala na halos laman. Sandali niya itong pinagmasdan. Ito ang babaeng inalagaan niya sa puso niya sa matagal na panahon. Ito rin ang unang sumugat sa pagkatao niya. Pero wala na siyang makapan na kahit na anong damdamin ngayon. Kahit iyong galit na dala niya sa loob na mahigit 1 taon. Sa wakas ay nakalaya na siya sa nakaraan. Almira used to be the woman of self-confidence and power too. Kilala ito sa bayan nila dahil bukod sa mayaman ang angkan at talagang maganda ito. Mayor pa ang uncle nito sa kasalukuyan. Pero kung titingnan ito ngayon, tila malaki ang pinagdaanan ng dating kasintahan. Masyado pang maaga para sa sigarilyo at alak, Almira. Umupo siya sa tabi nito pero may distansya ng kaunti sila. Sandali itong tumingin sa kanya bago muling tumingin sa kawalan. Humitit muna ito ng sigarilyo bago nagsalita. "Hindi ka ba masaya na miserable ang buhay ko ngayon?" "Kailan pa ako naging masaya na makitang miserable ang buhay ng iba?" Balik niyang tanong naman rito. "Ano ba nangyari sa inyo ni Albert? Bakit hindi ninyo patunayan sa akin na karapat-dapat ang sinasabi niyong pagmamahala noon?" "Because we are both loser, Rafael. Si Albert, pilit na pinapatunayan na masigit siya sa'yo. And you, trying to get back what I used to have but kung ako ang tinutukoy mo, hindi na pwede, Almira. I want you back, Rafael. Please." Humarap si Almira sa kanya. Nalulungkot siya sa dating kasintahan dahil kahit ang relasyon nito kay Albert ay hindi malang nagtagumpay. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Iba na ang sitwasyon ngayon, Almira. Kung sana noon pa, bago ako ikasal, kilala mo ako. Hindi ako tumatalikod sa isang pangako. Pero Rafael, itinakip nito ang mga palad sa mukha at umiyak. Umiyak ng umiyak.
Wala siya nagawa kung hindi hagurin ang likuran nito para ito tumahan. Ito ang sandaling hinihintay niya noon na hindi dumating. Unang dumating man ay huli na si Almira naman ang magmakaawa sa kanya na mahalin niya itong muli. Tapos na ang sa atin, Almira. Hindi na natin pwedeng ibalik pa ang panahon. Alam ko, Rafael, and I'm sorry. Patawarin mo ako. Yumakap ito sa kanya na hindi niya nagawang ilayo ang katawan. Humahagulhol ito talaga. Bumalik ka na sa silid mo. Ang aga-aga mo maglasing. Pilit niya itong pinatatayo at kinuha niya ang sigarilyo sa kamay nito. Huwag mo na akong pakialaman. Lasing ka na. Bumunta ka na sa silid mo para makapagpahinga. Baka sabihin pa ng papa mo na hindi maayos ang kalagayan mo dito sa mansyon. I miss you. Miss na miss ko na ang lahat ng ginagawa natin. Ihatid na kita sa kwarto mo. Hindi mo na ba ako mahal? Hindi mo na ba ako mahihintay pa? Sinabi ko naman sa'yo na kasal na ako, Almira. Kahit maanal ang kasal ninyo, hindi pa rin ako malaya kaya't kailangan na nating tanggapin iyon. Malaya ka, Rafael. Malayang malaya ka. Kumunot naman ang noo niya sa sinabi nito. Tila naman ito natauhan at inayos ang sarili nito. I already filed our annulment, Rafael. Pagkatapos ay pupunta muna ako sa Amerika. Pinunasan nito ang luha sa mga mata sa kasinuklay ng daliri ang buhok nito. Anong gagawin mo doon? Uuwi ka na naman sa mama mo na hindi ka naman tanggap? Inis niyang wika rito. Noon ay hindi niya ito gustong payagan na pumunta sa Amerika kahit isang buwan lang. Si Almira ay anak sa labas ni Freddy, pero lihim ang katotohanan iyon sa bayan nila. Nasa Amerika ang mga kapatid nito kasama ang asawa ni Freddy dahil naghiwalay na ang dalawa. At dahil asawa pa rin ni Freddy ang itinuturing na ina ni Almira, taon-taon nitong nagpupunta sa Amerika kahit pamatabang ang pakikisama ng buong pamilya sa kanya. Wala na akong lugar dito. Wala na nagmamahal sa akin. Magkaibigan pa rin tayo. Magkaibigan pa rin ang pamilya natin. Hindi ko kaya, Rafael. Hindi ko kayang kaibigan lang ang kaya mong ibigay sa akin. Almira. Tumingkayad ito ng kaunti at ikinawit ang braso sa leeg niya. Naangkin nito ang mga labi niya bago pa man niya mailayo ang katawan. Mariin itong idinikit ang mga labi at ipinasok ang kamay sa ilalim ng t-shirt niya. Nalasahan niya ang alak sa hininga nito at ang alat ng luha nito sa pisngi nito. Mula sa sulok ng mga mata niya, mga taong papalapit. Bumitiw kaagad siya, pero huli na ang lahat. Mga walang hiya kayo? Namanhid naman ang buong katawan niya nang imbes na si Albert ang mahagip ng mga mata niya, ay si Cassandra na nakatayo sa pintuan papasok sa mansyon. At dahil natulala siya, ay hindi siya nakaiwas nang bigyan siya ni Albert ng isang malakas na suntok na kanina pa nakalapit sa kanila, kasunod ng papa niya. Rafael! Agad siyang dinaluhan ni Almira at niyakap ang mga braso. Napakasama mo talaga, Albert. Dapat lang yan sa kanya. Galit nitong sagot bago bumaling ang pansin sa kanya. Wala sa isip niya ang gumanti o mga tuwiran dahil ang mga mata niya ay nakatuon sa asawa. Malayo ang distansya nito sa kanila, pero malinaw sa mukha nito ang gumuhit na sakit sa mga mata nito. Anong sinabi ko sa'yo? Huwag mong gagalawin sa Almira hanggat kasal pa rin ako sa kanya. Hindi ba? Hindi ka na ba makapaghintay na maanal ang kasal namin? Pasigaw nitong wika sa kanya. Kahit ang mga katulong ay nakapalibot sa kanila na nanonood sa susunod na mangyayari. Nagkakamali ka ng akala, Albert. Wala akong pakialam kung gusto mong ikama ulit ang asawa ko, Rafael. Pero hintayin mo namang mapawalang bisa ang kasal namin. 1 taon lang yun, no? Tapos malaya na kayong dalawa. Hindi ako babalik sa kanya dahil may asawa na rin ako. Sandali siyang tumingin kay Cassandra na pigil ang pag-iyak. Hindi nito sinalubong ang mga mata niya. Hindi kayo. Albert! Malakas ang boses na tawag ng papa nila kay Albert. Napinigilan itong magsalita sa kanya. Nang lumingon ang kapatid ay suminya si Carlos na pumasok ito sa loob ng mansyon. Natahimik ang lahat sa mga oras na iyon. Lumakad si Cassandra papasok sa bahay na kailangan niyang habulin. Cassandra! Hindi siya nito pinakinggan.
dahil tuloy-tuloy ito sa hagdanan para bumalik sa silid nila. Nahagip ng mga mata niya na nag-uusap si Albert at Carlos sa tapat ng pintuan ng library. Hindi niya alam kung ano ang uunahin niya ngayon. Ang sundan ang asawa niya sa silid o ang sutukin si Albert dahil binalak nitong agawin si Cassandra sa kanya. Sir Rafael, si Ma'am Almira ho na hinimatay. Pagkasabi ng katulong sa kanya ay muli niyang binalingan si Albert. Hindi siya nag-alala kay Almira dahil baka dala lang iyon ng kalasingan. Mas nag-aalala siya sa galit ni Cassandra sa kanya. Lumakad siya palapit sa dalawa. Gusto nang sumabog ng dibdib niya sa galit. Puntahan mo ang asawa mo, Albert. Tulad ng sinabi mo, asawa mo pa rin siya. Ikaw ang humarap sa problema ninyo dahil mas sarili din akong problema. Sigaw naman niya kay Albert. Puntahan mo si Almira, Albert. Dalhin mo kaagad sa ospital. Wika naman ng papa nila na patungo na ito sa kinaroroonan ni Almira sa veranda. Binuhat naman ni Albert ang asawa nito at isinakay sa kotse para dalhin sa hospital kasama ng dalawang katulong. Mag-usap tayo, Rafael. Wika naman sa kanya ni Carlos nang maiwanan silang dalawa sa veranda. Nakatanaw siya sa papalayong sasakyan pero wala doon ang iisip niya. Mag-uusap po muna kami ni Cassandra. Papa. Wika naman ni Rafael. Rafael, iiwan ko na ho ang buong asyenda kay Albert, Papa. Aalis na kami ni Cassandra dito. Gusto ko hong mamuhay ng tahimik. Kahit hindi na ho ninyo ako bigyan ng mana. Wala hong problema sa akin. Mas mahalaga ho sa akin ang asawa ko. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ng ama-amahan. At sa kabila ng galit at sama ng loob niya dito, hindi pa pala niya kayang sumbatan ito o sigawan. Sa kaibuturan ng puso niya, ay naroroon pa rin ang pagmamahal niya rito. Mas gusto niyang umiyak ngayon kaysa sa manumbat dito. Gusto niyang itanong kung bakit kailangan lagi siyang magparaya rito. Mahal mo na ba si Cassandra? Ha, Rafael? Tumingala siya para magpigil ng iyak. Sumasakit pa ang lalamunan niya sa paglunok dahil sa pigil na emosyon. Marahan pa rin siyang tumango sa tanong nito. Narinig ko ang pag-uusap ninyo kagabi ni Albert. Hindi niyo malang ba ako tatanungin kung ano ang gusto ko? Kapakanan lang ba talaga ni Albert ang mahalaga? Halos hindi na siya makahinga sa pagpipigil na umiyak. Naipon ang sakit sa dibdib niya. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita siya ng tampo sa ama-amahan na minahal niya simula pagkabata pa lang. Hawak ng papa niya ang dibdib kanina pa, pero ngayon lang niya ito nakitang hirap na hirap huminga. Kaagad umahon ang pag-alala sa kanya. Papa, hinawakan niya ang ama na umubo para habulin ang paghinga nito. Kailangan mong malaman ang totoo, Rafael. Ano ho ang totoo? Hindi kayo kasal ni Cassandra. Kung kanina ay pinanlamigan lang siya ng katawan, ngayon ay parang gusto niyang mawala ng ulirat. Anong sinasabi mo, Papa? Hindi niya alam kung papaano niya kakalmahin ang salita dahil mas gusto niya magwala at sumigaw. Dalhin mo ko. Paano hindi kami kasal ni Cassandra, Papa? Rafael, Cassandra! Sumigaw siya ng malakas habang hawak ang ama sa dibdib. Hindi na biro ang kalagayan nito dahil pulang-pula na ang mukha ni Carlos. Tawagin mo ang Ma'am Cassandra mo. Dadalhin namin sa ospital si Papa. Utos niya sa katulong. Sa kabinuhat na ang ama para dalhin sa kotse.